Okay, magandang araw guys. Good morning, good day. Kung saan man kayo ng panig ng mundo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon guys, very timely po ang ating topiko na i-discuss. No? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin nasusolve ng mga problema sa ating lipunan. Ang tanong, bakit bagsakan ng droga ang Pilipinas? Alam natin ang drugs in time immemorial marami nang nabiktima, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, problema talaga ang drugs. Ang tanong, bakit sa China napakaigpit ng mga batas doon, walang drugs? Or may drugs siguro, sikreto lang. Pero dito, lantaran, binibenta ang drugs, may napapatay nga sa kay Tatay Digong, extrajudicial killing, war on drugs, pero nandito pa rin hindi masugpo-sugpo. Ano ba ang mga dahilan bakit ang Pilipinas ay palaging ginagamit ng entry point ng mga drug pushers, drug traffickers? Ano ba mga dahilan? Yan po ang ating pag-usapan sa video na ito. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Alam natin ang droga ay salot sa ating lipunan. Maraming buhay ang nasisira, tumataas ang criminal rate, maraming tao, pamilya na naapektuhan ng droga, especially ang mga kabataan. Ang ating topic sa ngayon, bakit naging bagsakan ng droga ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay naging bagsakan ng droga or transient point at market ng illegal na droga dahil sa maraming dahilan. Una-una guys, geograpikong lokasyon. Ang Pilipinas ay isang archipelago na may libu-libong isla at naghahabang baybayin. Dahil dito, mahirap bantayan ang lahat ng pasok at lapas ng bansa sa dagat at himpapawid. Ito ay nasa gitna ng pangunahing ruta ng kalakaran sa Southeast Asia kaya madaling daanan ng mga drug syndicates. Very true guys, we have 7,100 plus na mga islands dito. So hindi kaya ng Coast Guards, ng PNP, ng Army or mga law enforcement agencies dito sa Pilipinas na bantayan. Kung tutuusin, kung gusto talaga pwede, kaso laki ng pera ang kailangan at hindi kaya ng ating pamalaan na tustusan ang gastos. Yun po ang pangunahing dahilan. Maraming lusot-lusutan ng mga isla. Number 2, mahinang border control at kakulangan sa logistics. Kulang sa kagamitan at tauhan ang mga ahensyang responsable sa pagbabantay ng borders tulad ng Bureau of Customs and Philippine Coast Guard. Totoo yun guys, hindi nila kaya. West Philippines nga, nahirapan na tayo, how much more ang mga drugs, no? Maraming hindi na i-inspeksyon na cargo or smuggled items dahil sa corruption or kakulangan ng resources. Very true, sa customs, maraming corruptions. Number 3, katiwalian sa gobyerno at law enforcement. May mga ulat ang ilang opisyal ng gobyerno, pulis at militar na sangkot or pinoprotektahan ang mga drug trade. Kapag may protector sa loob ng gobyerno, nagiging madali para sa mga sindikato na makapasok. Very true. Karamihan po mabibili, no? Ang mga public officials. Number 4, malaking demand sa lokal na merkado. Maliban sa pagiging transient point, may lokal na demand para sa droga gaya ng shabu, methamphetamine, kaya lalong lumalaki ang operasyon. Maraming Pilipino ang naa-addict sa droga dahil sa kahirapan, kakulangan ng trabaho at problema sa kalusugan ng pag-iisip. Very true, maraming mahirap. So drugs na lang, pati driver, nagda-drugs para hindi antukin, no? Ikalimang dahilan, bakit naging bagsakan ng droga ang Pilipinas, guys? Presensya ng international drug syndicates. Very true. May mga ulat na Chinese, Mexican at iba pang Asian syndicates ang gumagamit ng Pilipinas bilang bahagi ng kanilang drug network. Ang mga sindikatong ito ay kadalasan mas organisado at may teknolohiyang gamit upang umiwas sa mga otoridad. Very true, guys. May mga drug cartel, no, nakapasok dito. Ika-anim na dahilan, mahinang sistema ng hustisya. Mabagal ang proseso ng korte kaya maraming kaso ang kinalaman sa droga ang naisang tabi o nauwi sa wala.
Madalas ring may takot ang mga testigo at whistleblower na magsalita dahil sa banta ng kanilang buhay. Very true. Matagal dito ang hustisya, especially wala kang pera. So ang tanong guys, paano natin maiwasan? Mas mahigpit na border control at surveillance kung kaya ng pamahalaan, paglilinis sa loob ng law enforcement at gobyerno, which mahirap, they're trying, rehabilitation programs para sa mga addict, paglikha ng trabaho at oportunidad para hindi masangkot ang tao sa illegal na gawain, at mas mabilis na patas na sistema ng hustisya. How I wish these things will come true guys someday, pero mahirap din eh. So yun po guys ang mga dahilan bakit naging bagsakan ng droga ang Pilipinas. This topic is very important to everyone kasi alam natin ang drugs is very rampant dito sa Pilipinas. Sana po na may natutunan po kayo sa ating topic for today. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po kayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Paalam muna guys. See you in the next video. Thank you. I love you all.